ang ating nilutong napakasarap na pakbet, langka, minatamis, at meron tayong saba. So, hindi ko na siya nilaga. Sabi nila kasi mas healthy kapag hindi mo na siya lulutuin. So, ayan. Kain po tayo. Let's start eating! So, ano kaya yung lasa ng ating pakbet? Pero feeling ko masarap. Kasi kumain na yung mga anak ko. At wala naman silang reklamo. So, it means masarap. So, ito yung sahog niya. Liempo. Pero syempre, tanggalin natin yung kaunting taba. So, ayan lang, kuhanin natin. May konting taba. Okay. Habang kumakain ako, nanood ako ng Sugod Bahay. Yan. Sugod Bahay na, sakto. Yan, ampalaya. Ayan yung ampalaya. Mapait siya. Hindi ko pala siya hindi ko nababal sa tubig na may asin. My goodness. Baka ninyo alam, sigarilyas. So, lahat ito nasa bahay kubo. Sigarilyas. Ito na yung Sugod Bahay. Medyo Saan ba sila? Nueva Ecija. Yung isang araw parang Nueva Ecija din. Yan, talong. Sarap. Basta gulay na sarap. Grabe nang bilihin, ang mahal na. Bili ako ng pakbet. Pang-pakbet. Bawang, sibuyas, luya, papaya para sa tinola, chicken. 3 pirasong quarter leg lang yun. Tsaka kaunting saba. 500 plus na. Kaya ang mahal talaga ng bilihin ngayon. Kalabasa, the healthiest. Pampalilo na mata. Sarap. Konting kanin lang tayo. Kailangan ma-maintain natin. Kaya nung umaga, nag-breakfast ako, hindi ko na binidyo kasi nga, sabi ko yung asawa ko, ayaw nga niya ng kapabidyo. Alam na. Nakain ko yata yung sili. Siling green. Merong okra. Ano ba? Okra. Ay, nalaglag ang bata. Malinis naman yung table. Ano ba yun? Lagi na lang ako may bloopers. Isang araw nandito din sila eh. Sa kuya po. Yung nanalo yung yung farmer. Bumalik sila. So ngayon dito ulit sila. Babae naman nabunot nila dati ang lalaki. Malalaki niya anak niya. Teacher na bunot. Filipino major ang tinuturo niya. Filipino. Ha? Na-COVID na yung asawa niya. Ganda, puro pala yan. Puro pala yan yung mga nasa paligid. Siguro malayo yung lugar talaga to. Sarap. Mapait lang yung ampalaya pero okay lang. Ang pait talaga niya. Paraban nila, di ba?
Ang mapait, masustansya. Kaya tiis-tiis. Dami ko pa naman kinuha ang peraya. Favorite ko. Parang lahat ng mata, favorite ko. Wala naman nito akong hinindaan. Pero meron talaga akong gustong kainin na isa na hindi ako marunong magluto. Labong na may saluyot. Hindi ako marunong magluto nun eh. Kasi pagkain Ilocano yun eh. Eh, di ba ako nga tiga-ano ko, Nueva Ecija. Tagalog pero may lahing Ilocano. Pero Tagalog lang kami. Sana may mag-donate sila magluluto dyan ng labong. Tingi ako. Hindi ako marunong magluto nun. Sarap. Malapit siguro sa ano siya. May bundok eh. Nueva Ecija siya pero malapit siguro siya sa Pampanga, Arayat. Ang sarap ng sabaw. Yung sabaw nilagyan ko siya ng ano, alamang tsaka dahon. Ay, alamang tsaka ano nga yun? Bagong isda. Sarap. Wala na. Dessert na lang natira natin. Wala na. Kailangan daw. Walang tinitira sa plato. Kailangan daw laging ubos. Siguro tatanungin nyo bakit marunong ako magluto. Hindi naman ako nag-aral ng culinary. Kasi nung bata ako, si mama, pag nagluluto yan, nakatungtong ako sa silya at pinapanood siya magluto. So, pag meron akong nakikita, tinatanong ko pag hindi ko alam. Hanggang sa, natuto rin ako magluto. Or baka nasa dugo din kasi mga kapatid ko, marunong din magluto. Kaya ano. Kaya pa nagluto ako, wala nang measurement. Tikim-tikim lang. Tapos pag okay na yun. Kasi iba, di ba? 1 tablespoon of oyster. Okay na, ganito. 1 teaspoon of soup. Ako hindi na. Wala nang ganun. Sabi nga nila, kapag marunong ka magluto or magaling ka magluto, hindi mo na kailangan ng measurement pag nagluluto ka ng ulam. Pero kapag isa kang baker, kailangan mo talagang i-measure yung mga ingredients doon. Like yung flour, baking powder. Kasi pag ikaw, hindi pwede doon yung tansya-tansya. Dahil pag nagkamali ka doon, sayang na yung binibake mo. Hindi tulad sa ulam, kahit konti muna, pag kulang sa lasa, dagdag ng kaunti, hanggang sa ma-reach mo yung gusto mong lasa. So, yan. Kaya pag nagluluto ako, wala lang measurement. Dire-diretso na yan. Diba? Kaya, ang sarap. Dito na tayo sa ating dessert. Oh, namatay na asawa niya. Oh, namatay sa COVID. Langka. Stenographer. Sila yata yung nagagano no, sa munisipyo. Sa mga ano, attorney. Wow, namatay yung asawa niya. Namatay yung asawa pala niya. Single parent pala siya. So, last na lang ka. Wala na tayo ibang prutas eh. Wala na naman yung rep. So, kailangan magkaroon ulit tayo ng budget para pang grocery. Alam na. Wala pa ngayon. So, ang ating mahiwagang saba. Lalagyan natin siya dun sa syrup ng ano, ng langka. I-dip lang natin siya. Tsaka hindi ako marunong mag-video ng ano. Paano ba yun? Diba nasa harap siya ngayon ng camera sa akin. Tapos i-rotate ko lang ba siya? Or para makita yung kabilang side. Hindi ako marunong. Sausaw lang natin sa ano, syrup ng langka. Ayan. Yung mga teacher nga ano. Bisan makikita mo may mga dala-dala silang paninda.
Sila nga doon, siya nabubuhay siya sa mga loan. Kasi syempre siya rin nagkatrabaho. Si Jose. Ay, si Wally. Grabe si Wally, no? Payat na lang. Payat na lang. Dati nakalaki ng tiyan niya ngayon, ano na. Yung diet. Puro pala lang. Puro palay. Sakahan. Masarap din naman yung saba na ano, hindi niluluto. Basta hinog niya siya. Sarap. Busog na naman ako. Wala ng laman. Yan, simot na. Ang kitang plato namin, no? May divider. Kanin, ulam, dessert, o kaya veggies. So, wala na. Chiching! Ubus. So, bago ko i-end itong ating video, don't forget to like and to subscribe para naman ma-monetize na itong second channel ko, diba? Tulong naman dyan. Bye!